So good day sa atin mga minamahal kong ka-Bible. Ayan, for today's video, ang ating daily reflection ay kontento. Kontento, ito ay karaniwang ating hindi nagagawa sapagkat madaming oras or madalas ay hindi tayo nagiging kontento sa mga bagay-bagay na meron tayo sa buhay. Hindi tayo nagiging kontento sapagkat may kailangan pa tayo or may ninanais pa tayo na bagay na wala pa sa atin. Ang pagiging kontento ay isang mabuting gawain ng isang tao upang hindi siya mapunta sa landas ng masama. Bakit naman siya mapupunta? Kasi hindi siya kontento. Paano nga po? Ganto, kapag hindi ka nakontento sa isang bagay at yung kapitbahay mo ay meron noon, mapipilitan kang gumawa ng masama upang magkaroon ka rin ng bagay na yon. At dun na mapapasama yung hindi natin pagiging kontento sa buhay. Minsan, kailangan nating maging kontento sa buhay upang tayo man ay maging kontento when it comes in love. Kailangan makontento tayo sa kung anong meron tayo sa buhay. Huwag nating ipilit yung mga bagay na hindi naman para sa atin at huwag nating ipilit yung mga bagay na wala naman sa atin. At for sure balang araw ay makakarating din sa atin ang mga bagay na yan. So please, wag sana tayong magmadali, be patient, matuto tayong maghintay para sa huli tayo rin ay magtatagumpay. So ang kontento ay isang napakabuting gawain yan. Maging kontento sa kung anong meron ka. Kasi wag mo namang ipilit yung wala sa iyo sapagkat darating din ang panahon na magkakaroon ka ng ganoon katulad ng kapitbahay mo. So mga minamahal kong ka-Bible, ang hamon po sa atin ng ating daily reflection is be contented for what you have and for what God has given to you. Maging kontento ka sa kung anong meron ka at kung anong pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong magpumilit. Huwag tayong hingi sa ating mga magulang sapagkat ginagawa naman nila ang lahat ng kanilang makakaya pero hanggang doon lang talaga. Kaya wag nating ipilit yung mga bagay na hindi naman kailangan ipilit. At lalong-lalo na maging kontento para sa kung anong meron ka sa araw-araw mong pamumuhay. Makontento sa kung anong nakakain sa inyong pagkainan. Makontento sa mga bagay, materyales na ibinibigay or ibinibili sa iyo ng inyong mga magulang. Be contented. And for para sa mga matanda naman, maging kontento rin po tayo sa buhay na kung anong meron tayo ngayon. Huwag nating ipilit na kung mahirap ka ngayon ay dapat bukas ay mayaman ka na. Wala pong instant rich. Kailangan pinaghihirapan pa po to bago po natin to makuha ang pagkayaman. Sapagkat ang pagkayaman, kapag nakuha mo to ng madalian lamang ay hindi mo to pahahalagahan. Kapag nakuha mo naman ang kayamanan or ang pagkayaman mula sa pinaghihirapan mong bagay, ay for sure ay pahahalagaan mo at ito ay tatagal pa lalo sa mga kamay mo. Pero kung ang kayamanan ay hindi mo pinaghirapan at nakuha mo lang ng instant or madalian, ito ay parang wala kang paki at ito ay madali lang mawala sa iyong mga kamay. So wag sana tayong magpumilit sa kung anong meron. Wag nating hanapin yung mga bagay na wala naman sa atin at wag nating hanapin ang mga taong hindi naman para sa atin. Wag nating hanapin yung mga bagay, tao o ano man yan na pwedeng makasama pa sa atin. Maging kontento para sa kung anong binigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Si God nga na kontento siya sa iyo kahit ikaw ay ilang beses mo na siyang binigo, ilang beses mo na siyang nakagawa ka ng kasalanan, ilang beses mo na siyang pinahiran ng iyong mga kasalanan. Pero patuloy ka pa rin niyang minamahal, patuloy ka pa rin niyang
inaaruga, patuloy ka pa rin niyang iniingatan. Ang ibig sabihin lang po nun, ang Diyos ay kontento. Kontento siya sa atin bilang kanyang nilalang. Hindi siya naghahanap ng iba, hindi siya naghahanap ng ikakasira natin. Sana ganun din tayo. At para naman sa mga magjowa dyan, ayan, nanonood, sana maging loyal kayo and faithful sa isa't isa. Wag niyong ayahan na maghanap ka or umanap ka ng iba na ikakasira pa ng inyong relationship. So be honest, be loyal, and be faithful to your loved ones. Wag kang magpapatukso, ayan. Wag kang maging kontento ka sa girlfriend mo or sa boyfriend mo, ayan. Sapagkat sila ang binigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Hindi mo nakakailanganin pa ang lahat. Hindi ka nakakailanganin pang umanap pa ng iba. Kung talagang mahal mo ang isang tao, ay makakaya mo napigilin ang iyong sarili sa mga nanunukso or sa mga tukso sa paligid. Ayan. So kaya sa mga minamahal kong teenagers, ayan, be faithful to your loved ones. Huwag ka nang umanap pa ng iba. Huwag mong ipilit ang iba. Huwag mong ipilit na kailangan mo pa ng iba. Ayan, kapag oras na may minahal ka na, yun na. And be faithful na lang at be loyal na lang. At para naman sa mga magkaibigan, ayan, maging faithful din kayo sa isa't isa. Magdamayan kayo at maging kontento kayo sa kung anong nabibigay sa iyo ng isa at sa kung anong nabibigay ng isa. Hindi porket mas mataas yung naibigay ng isa ay sa kanya ka na magiging loyal or sa kanya ka na magiging faithful. At hindi rin porket marami ang naibigay ng isa ay iiwanan mo na ang isa. At hindi porket marami ang nabigay ng isa ay doon ay parang paplastikan mo na lang siya. Doon ay parang takaw bagay ka na lang, nakukunin mo na lang lahat yun, pero fake friends ka pala. So sana wag nating paabutin sa ganong bagay. Ayan, wag nating paabutin na masira ang ating mga relationship between one another. Be contented for what you have. Makontento tayo sa kung anong meron tayo sa buhay, sapagkat napaka-importante ang pagiging kontento sa buhay. Wala ka ng ibang hahangarin, at lalong-lalo na kapag nasa iyo si Kristo, kontento ka na talaga sa buhay mo. Bilang Kristiyano, wala ka ng ibang hahanapin pa, wala ka ng ibang hahanapin at hahanapin pa, sapagkat nasa iyo na si Kristo, ang pinaka magandang regalo sa iyong buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Ama na nating nasa langit. Ayan, kaya maging kontento tayo mga minamahal kong ka-Bible, kahit paulit-ulit, be contented for what God has given to you. So muli, makontento tayo sa kung anong meron tayo sa buhay. Be thankful na lang at be contented, sapagkat yun ang pinaka-importante at yun ang kailangan nating makuha sa ngayon.